Sumapit na ang hating gabi. Wala pa namang kakaibang nangyayari. Subalit mas pinili ni na Tandang Arturo, Ginoong Bugil, Mang Dario at Nanay Kunsing na magbantay sa paligid upang makasigurado na magiging ligtas ang baryo sa kung anumang maaaring maging paggambala na magaganap. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Oh, kaibigan, babantay ka rin. Wika ni Mang Dario kay Nanay Kunsing. Oo naman, Dario. Nakakalimutan mo ata na may pangil din ako ng isang gabunan. Makalipas pa ang ilang oras, madaling araw na yon, nag-uusap-usap itong apat habang nagbabantay sa paligid ng baryo. Kalmado pa itong apat habang naglalakad-lakad sa paligid at may konting tuwa sa kanilang mga muka sa di inaasahang pagkakataon dahil nga sa bago nilang pagkakaibigan. Nang may narinig silang mga pagsisisigaw sa di kalayuan at papalapit yon patungo sa kanila, kaya alerto itong apat at piniling pagmasdan ang nilalang na papalapit sa kanila habang nagsisisigaw ito, humihingi ng tulong. Tulong! Tulong! Tulong po! Sa paglapit ng nilalang habang sumisigaw sa kanila, napagtanto ni Ginoong Bugil na isa yon sa mga mensahero ni Tandang Arturo at duguan pa ito at putol ang kanyang isang braso. Si Baldo iyon. Baldo! Anong nangyari? Napano ka? Yung iba mong kasama, asan na? Pinunong Arturo, patawad. Ngunit wala na ang iba kong mga kasama. Napas lang sila ng mga ibang uri ng mga aswang. Nalulan ng mga bangkang sinasabi ko sa inyo. Natuntut po nilang aming pinagkukublian habang minamatyagan namin sila. Maswerte naman po akong nakatakas. At nga pala, Pinunong Arturo, pakay nila si Ginoong Kalik upang gawing kasapi ng grupo nila at ihaharap daw sa kanilang hari. Wika ni Baldo habang iniinda ang mga sugat niya sa katawan. Ay, nako! Halika sa loob at nang maagapan mo na yung mga sugat mo. Wika ni Mang Dario. Ngunit pinigilan muna sila ni Ginoong Bugil. Baldo, nabanggit pa nila kung sino ang sinasabi nilang hari nila? Tanong ni Ginoong Bugil. Baal po, Ginoong Gilberto. Tugon ni Baldo kay Ginoong Bugil. Nakaagad namang ipinasok ni Tandang Arturo sa kubo upang pagpahingain na at gamutin ang mga sugat nito. Matapos mabanggit ni Baldo ang pangalang yon, ay nagkatinginan sina Mang Dario at Ginoong Bugil at Nanay Kunsing. At sa isip nila, masyado na palang maraming tagasunod si Baal na dating disipulo ni Mang Dario. At nasambit ni Mang Dario na kasalanan niya ang lahat dahil sa pinabayaan niya na lamunin ng aral mula sa kadiliman ang dati niyang mag-aaral. At nasambit din niya na dapat nung una pa lang ay pinigilan niya na ito. Kung alam lang niya na gano'n ang mangyayari. Matapos naman nun ay nagwika si Ginoong Bugil ng, "Di mo kailangang sisihin ang iyong sarili, Mang Dario. Di natin hawak ang kapalaran ng isang tao dahil siya ang gumagawa nito. Sa ngayon, kailangan po nating maghanda kasi nararamdaman ko na magaganap na ang isang digmaan na minsan ko nang nasilayan sa aking mga panaginip." Wika ni Ginoong Bugil. Habang nag-uusap sila, nasa kubo pa nun si Tandang Arturo at kasalukuyang ginagamot si Baldo. Nang biglang may isang grupo ng mga nilalang
ang lumitaw sa kanilang harapan. Na nasa 30 katao, mga aswang din ang mga yun. At iba-iba ang itsura at uri ng mga to. Ayon kay Mang Dario, merong abat, wakwak, at tiktik, kalibunan, at ang iba ay mga purong gabunan na. Sa paglitaw ng mga nilalang na yon sa kanilang harapan, ay agad na nagwika ang isa sa mga yun ng, "Dito lang pala kayo nagtatago. Huwag kayong mag-alala. Di kami naparito upang manggulo. Ang tanging nais lang namin ay ang sinaunang gabunang si Kalik. At upang wala nang dumanak na dugo pa, ay ilabas nyo na lamang siya." Malaki ang may tutulong niya sa aming hari dahil sa kanyang mutyang tangan-tangan. Si Kalik lang ba ang ipinunta nyo dito? Sa tingin nyo ba, papayag kami na basta-basta na lang ibigay sa inyo si Kalik? At sa palagay nyo, sasama ba siya sa inyo? Mga hangal, sa pagdapo nyo dito sa aming lugar, para na rin kayong nagpatiwakal at pinatay nyo pa ang 2 sa mga kabaryo namin dito. Wika ni Ginoong Bugil nagigil. Sa mga sandali naman na yun, ay pinakalma siya ni Mang Dario. Iho, kalmaan mo ang iyong sarili. Kailangan nating pag-isipan ang mga hakbang na ating gagawin. Di natin alam kung ano ang kayang gawin ng mga kalaban natin. Tandaan mong may kailangan pa tayong gawin pagbalik natin sa Dumangas, iho. Habang nag-uusap ang dalawa, ay ang paglabas naman ni Tandang Arturo mula sa kubo. At agad na tumungo sa kanilang kinatatayuan at agad na nagwika ito. Bunso, anong kailangan ng mga yan? Tanong ni Tandang Arturo. Si Kalik, kuya. Tugon niya sa kanyang kapatid. Sa sandali naman na yun, ay may naramdaman na isang pamilyar na presensya, si Ginoong Bugil. Kilala niya ang presensya na yon sa kadahilan ng isa yung gabunan. Merong isang taong papalapit sa kanilang kinaroroonan at nasipat ni Ginoong Bugil na ang taong yun ay si Nurem. Kuya, si Nurem pala yun. Wika ni Ginoong Bugil sa kanyang kapatid. At sa paglapit nito, Oh, Nurem, kumusta ka iyo? Saan ka ba galing? ayos lang naman ako, Tandang Arturo. Sagot niya sa matanda. Oh, Ginoong Gilberto. Kayo nga ho. Kumusta ho kayo? Medyo gulat na wika ni Nurem kay Ginoong Bugil. Nagawa pa nilang magkumustahan. At sino naman po yung mga nilalang na to na nasa ating harapan? Dagdag pa nito. Mga nilalang mula sa kabilang ibayon, Rem. At pakay nila si Kalik. Ha? Si Kalik? Aba, teka. Mukhang maganda yan ah. Wika ni Nurem na parang wala lang. Hoy, ano bang pakay nyo kay Kalik? Dagdag na tanong nito sa mga nilalang. Sa tanong naman na yon ni Nurem, ay nakangisi lang naman ang mga nilalang, kaya si Tandang Arturo na ang sumagot. Mukhang may balak sila kay Kalik, Nurem. Hindi ko nga alam eh. Mukhang nasisiraan na ng ulo yung mga yan. Habang nag-uusap naman sila, ay muling nagwika ang isa sa mga nilalang. Ano ba? Ilalabas nyo ba si Kalik? O magkakasubukan pa tayo dito? Sinasabi ko sa inyo, di nyo kami kakayanin. Kahit pa magsama-sama kayong lahat. Kumpiyansang wika ng nilalang, sabay tatawa-tawa pa ito. Nang marinig ni Nurem ang pinagsasasabi ng nilalang na yun, nag-init agad yung ulo nito dahil sa pangmamaliit ng mga ito sa kanila. Kahit si Ginoong Bugil nun ay nanggagalaitin na din sa galit.
Samantalang si Mang Dario at Tandang Arturo ay nananatiling kalmado. Yung dalawang matanda, si Nanay Kunsing naman ng mga oras na yon ay nag-aabang lang sa mga maaaring mangyayari. Tahimik lang siya nang muling magwika ang mga nilalang ng, Hoy! Mga inutil! Naririnig niyo ba ang mga sinasabi ko? Mga kasama, tara na! Mukhang di madadala sa pakikipag-usap ang mga to. Pwersahan na lang natin kunin ang ating ninanais. dagdag pa ng nilalang habang humahakbang na papalapit kina Ginoong Bugil. Sa sandaling yon ay nagsihandaan na sina Ginoong Bugil at Tandang Arturo at ng buong grupo. Nagpalit na ng kaanyuan bilang bangkilan itong si Tandang Arturo. Nag-iba lang naman ng kaanyuan si Ginoong Bugil bilang bangkilan na may posturang tao. Samantalang si Tandang Arturo ay nasa anyo na ng malaking baboy na may napakahabang pangil na nakaturo sa langit. Si Nurem naman ay nagpalit na rin bilang isang gabunan. Maging si Nanay Kunsing ay nagpalit na rin ng anyo. Mas pinili naman nun ni Mang Dario na medyo lumayo sa kanyang mga kasama upang di makaapekto ng kanyang mga usal at dasal at pati ang kanyang mga puder sa katawan sa mga kasamahan nito. Nagsilabas na rin ang mga kabaryo ni Tandang Arturo na mga mandirigmang bangkilan. Nang masipat ng mga nilalang ang kanilang mga ginawa, ay nagsingisi pa ang mga ito. At dahil doon ay hindi na nakapagpigil si Nurem sa mga panghahamak na ginawa ng mga nilalang ay nauna na itong sumugod ng buong lakas. Sa ginawang pagsugod ni Nurem ay agad din naman siyang sinalubong ng isang aswang na isa ring gabunan. Nang magsalpukan ang dalawa ay nagbuno ang mga to ng lakas sa lakas. Dahil sa ginawang pagsugod ni Nurem ay sumunod na rin sina Tandang Arturo, Ginoong Bugil, Nanay Kunsing at ang iba pang nilalang na bangkilan. Si Mang Dario naman noon ay mas pinili munang lagyan ng bakod ang kubong kinaroroonan ng iba pa nilang mga kasama at maigi niyang binantayan ang bawat pangyayari upang umalalay kina Ginoong Bugil. Di na siya nakisali sa labanan sa kadahilanang purong kaliwa din ang mga kasama niya sa kanilang panig, at kung magpapakawala siya ng mga usal ay maging sina Ginoong Bugil ay madadamay pa. At kung merong mang pupuslit sa mga kalaban patungo sa baluarte ni Tandang Arturo ay siya na ang bahala. Samantala ay puro angil, sigaw, kalabog at alulong ang tanging naririnig sa kapaligiran. Dahil sa bawat makaharap ni Nurem ay itinatarak niya ang kanyang mahahabang kuko sa ngalangala ng mga nilalang. At ibinabalibag niya ito sa lupa. Si Ginoong Bugil at Tandang Arturo naman noon ay sanib puwersang hinarap ang ilan sa mga nilalang na gabunan at kalibunan. Pinagsusuwag ni Tandang Arturo ang iba sa mga yon, dahilan upang tumilapon pa itaas ang bawat aswang na abutin ng kanyang pagsuwag. Si Ginoong Bugil naman, pinupunit ang mga katawan ng mga bawat aswang na kalibunan na kanyang nakakaharap.
nang may humarap sa kanyang dalawang gabunan. Sabay na umatake ang dalawang gabunan kay Ginoong Bugil. Dahilan upang tamaan siya ng isang malakas na sapak ng isang gabunan. Napaluhod siya sa sandaling yun. Ngunit kaagad din namang tumayo upang sumagot ng kanyang pag-atake sa gabunan. At bumaon ang kanyang mahahabang kuko sa balikat ng gabunan. Nang makita niya na aatake pa ang isang gabunan upang saksakin siya ng mahahabang kuko, ay agad niya yung tinadyakan. Dahilan upang tumilapon ang nilalang. Ang mga aswang na lipad naman nun ay kinakaharap ng ilan sa mga mandirigmang bangkilan. Subalit, di nila magawang tamaan ang mga yon dahil nga nasa taas ang mga yon. Napansin yon ni Mang Dario, kaya nang masipat niya ang mga pangyayaring yon, ay pinili niyang magbitaw ng mga tigalpo at ibinabato sa mga aswang na lipad. Dahilan upang magsibulusok yun pababa. At agad na pinagpiestahan ng mga bangkilan na mandirigma. Kaya agaw pansin talaga ang kanyang ginawa sa kanilang mga kalaban. At nang mapansin ng mga nilalang ang ginawa ni Mang Dario, ay mas lalong nanggigil ang mga aswang na kanilang mga kalaban. Mga gabunan na lang ang natitira nun sa hanay ng mga aswang na sumalakay sa baryo ni na Tandang Arturo. Labis-labis na lang ang galit ng mga gabunan na nasa hanay ng mga kalaban dahil sa pagkamatay ng iba nilang mga kasamahan. Halos sugatan na ang mga gabunang yon at lahat ng mababang uri ng mga aswang ay tuluyan ng nagapi ng hanay ni Tandang Arturo na halos wala man lang nabawas sa hanay nila. Sugatan man ang iba sa mga kasama ni Ginoong Bugil, ngunit di naman yun masyadong malubha. Halos nasa 10 na lang ang natira sa mga kalaban ni Ginoong Bugil at puro gabunan na lang ang mga yon. Nang humupa na ang labanang naganap ng gabing iyon sa kadahilanang umatras na ang kanilang mga kalaban. Napapansin kasi ng mga kalaban na sa hinabahaba ng kanilang paglalaban ay hindi man lang nagpakita maski anino ni Kalik. Kaya nababatid nila na wala sa baryong yun si Kalik. Magpapangkita pa tayo ulit. Tandaan nyo yan. Unang hanay pa lang kami sa aming hukbo, kaya asahan nyo ang susunod naming pagbabalik. Uubusin na namin kayo. Igaganti namin ang aming mga kasamahan na inyong pinaslang. Wika ng nilalang habang tumatakbo na papalayo at kaagad na rin itong naglaho sa dilim. Sa paghupa ng tensyon sa paligid, ang tanging naiwan na lamang ay ang hanay ni Ginoong Bugil. Nasugatan naman ang iba sa kanila. Laking pasasalamat naman nun ni Ginoong Bugil sa kadahilanang walang nasawi sa kanilang grupo. Dahil di naman masyadong malubha ang pinsala na natamo ng kanyang mga kasamahan. Nakaagaran din namang nilapatan ng lunas ng albularyong si Mang Dario. Pagbalik naman nila sa baluarte ni Tandang Arturo ay kaagad silang nagpahinga. Papasikat na ng mga oras na yon ang haring araw, kaya't puro pag-uusap na lang ang kanilang ginagawa hanggang sa lumiwanag na ang paligid. Ay, mukhang nahaharap nga tayo sa isang malaking unos, mga kasama. Kaya maigi tayong maghanda sa isang araw na andito na si Kalik. Bagaman isa siyang malakas na gabunan, ay kailangan pa rin natin siyang protektahan dahil nabibilang na siya sa ating tinatawag na pamilya. Lingid naman sa kaalaman ni Tandang Arturo ang malademonyong kaanyuan ng kanyang kapatid na si Ginoong Bugil
sa kadahilanang di pa niya ito nasisilayan. Mula nang maging isang ganap na aswang si Ginoong Bugil, na halos magkasing lakas pa sila ni Kalik sa estado ng pagiging aswang. Ang kaibahan nga lang ay ang anyo nila sa pagiging aswang na lakad ni Ginoong Bugil, kasi bangkilan ang pangunahing anyo nito na nasa postura ng isang tao. Gamitin niyo ang inyong imahinasyon, mga kabagis. Samantalang si Kalik, ang orihinal niyang katauhan, ang pangunahing anyo niya sa pagiging aswang na lakad na merong kakaibang lakas kumpara sa mga normal na aswang. Kasi nga, purong gabunan siya sa kanyang mutya na galing din sa kadatuan. Balik tayo sa kwento. Sa mga iminungkahi ni Tandang Arturo ay naglahad din ng mga pangungusap si Mang Dario. Ginong Arturo, pansin ko lang, sa mga sumalakay dito, wala silang mga estratehiya, no? Sa mga ginagawa nilang pagsalakay. Direkta kasi silang tumungo dito at umatake. Para kasing sumasalakay sila ngunit bahala na. Ganon yung tirada nila. Wala silang pakialam sa mga maaaring mangyari sa kanila. Kailangang may makausap tayo kahit isa sa ating mga kalaban upang malaman natin ang kanilang dahilan kung bakit nila ginagawa ang pananalakay. Bukod pa sa kailangan nila si Kalik. Wika ni Mang Dario. Dagdag pa ni Mang Dario na kailangan nilang malaman kung bakit nagawang sundin ng mga aswang na sumalakay sa baryo ang dati niyang disipulo na nagngangalang ngang Baal. Sumang-ayon naman si Tandang Arturo at Ginoong Bugil noon sa mga iminungkahi o suwestyon ni Mang Dario. Nagbitaw din noon si Ginoong Bugil ng mga nais niyang sabihin. Kuya, di ba bukas na babalik si Kalik? Kung siya ang pakay ng mga sumalakay dito, mas maigi siguro na sunduin na namin siya. Baka kasi sa daan pa siya maabutan ng mga kalaban eh. Maigi na yung nakakasiguro tayo. Wika ni Ginoong Bugil. Di ko naisip yun Siguro nga, bunso. Pero kung susunduin mo siya, ay magsama ka ng ilan sa aking mga mandirigmang bangkilan. At pati na rin si Nurem upang may makatuwang kayo kung sakaling malagay kayo sa alanganing sitwasyon. Lumipas pa ang mga oras. Puspusan na ang paghahandang ginagawa ng lahat ng nasa baluarte ni Tandang Arturo. Maging si Mang Dario ay pinakain na ng mga dasal ang mga gamit niyang medalyon at mutyang tangan-tangan. Pinagtibay pa niya noon ang kabal na tangan niyang medalyon ng Satur Coronados at mga pandigmang usal sa pamamagitan ng 7 Arkanghel Medalyon at pisikal naman na lakas mutyang nanggaling pa sa isang haring mandirigma ng mga engkanto na kung tawagin ay ang mga dalakitnon. Sa mga di po nakakaalam, ang dalakitnon ay isang mataas na uri ng engkanto na naninirahan sa mga kagubatan na may kaanyuan na isang tao. Ang kaibahan nga lang ay mahahaba ang kanilang tenga at mga buhok. Makapangyarihan sila sa lahat ng mga uri ng engkanto. Balik tayo sa kwento. Lumipas naman ang araw at gabi na walang paggambalang naganap at tanging mga nilalang na nagmamasid sa paligid ang kanilang nararamdaman. Sa pagsapit ng kinabukasan ay maigi na ang kanilang ginagawang paghahanda. Naglagay na ng mga pambagat si Tandang Arturo sa buong kapaligiran ng kanyang baluarte. At maging si Mang Dario ay tumawag na ng mga engkanto na maaari nilang maging kasangga sa magaganap na digmaan.
Di naman siya binigo ng mga engkanto sa kadahilan ng may mga tikbalang na tumugon sa kanyang ginawang ritual. Bunso, sigurado ka ba dyan sa albularyong kasama mo? Baka maging sagabal pa siya sa mga maaaring mangyari dito. Wika ni Tandang Arturo kay Ginoong Bugil. Hay, maniwala ka sa akin, kuya. Minsan ko nang nasilayan ang kanyang angking lakas. At isa lang masasabi ko sa iyo, kuya. Di mo siya gugustuhin na makaharap sa isang labanan. Dahil maski ako, inaamin ko na di ko kakayanin ang puwersa ni Mang Dario. Masyado siyang banal. Kaya lubos akong nagpapasalamat, kuya, dahil nasa panig natin siya. Tugon ni Ginoong Bugil kay Tandang Arturo na talagang seryoso sa bitaw nito ng salita patungkol kay Mang Dario. Baka nga kahit magsama-sama pa tayo dito sa baryo baka di natin siya kakayanin Dagdag pa nito. Sa mga salitang binitiwan ni Ginoong Bugil ay di na sumagot si Tandang Arturo sapagkat batid niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang kapatid. Lumipas ang mga oras. Mga bandang hapon na nun at mataas pa ang araw. Tumungo na sina Ginoong Bugil kasama si Norem at ilang mandirigmang bangkilan patungo sa pantalan na dadaungan ng bangkang sinasakyan ni Nakalik upang abangan at sunduin ang mga yon. Sa paglisan ni Ginoong Bugil sa baluarte ni Tandang Arturo, ang tanging naiwan lang ay sina Mang Dario, Tandang Arturo, Nanay Kunsing at iba pa nilang mga kasama at ilan sa mga mandirigmang bangkilan. Sa pagsapit ng takip silim ng mismong araw ding yun ay ipinakalat na ni Tandang Arturo ang natitira sa kanyang mga mandirigmang kauri. Maging ang ibang kabaryo ni Tandang Arturo ay nakiisa na rin sa ginagawa nilang paghahanda. Magsikalat kayo, mga kasama. Kailangan nating mapaghandaan ito. Ang mga mangyayaring di inaasahan. Kinakabahan ako sa mga mangyayari ngayon. Mungkahi ni Tandang Arturo sa mga kasama na may halo pang pabulong-bulong sa sarili niya. Nalalapit na ang paglalim ng gabi. Patuloy lang naman ang pagbabantay noon ni Mang Dario at Tandang Arturo sa buong paligid. Maging si Nanay Kunsing ay maigi ring nagbabantay at nag-aabang. Ilang sandali pa ang lumipas. May mga naririnig na silang mga pag-alulong at mga pagaspas sa di kalayuan. Kaya kaagad na silang nagsihanda nang mapansin ni Tandang Arturo ang isa sa kanyang inutusang bagat. Mabilis na lumapit sa kanila itong binabantayang lugar. Pinonong Arturo, isang malaking grupo ang aking namataan patungo dito sa ating baryo. Nakahati sila sa 2 pangkat. May mga aswang na lipad at mga aswang sa lupa. Wika ng isang bagat ni Tandang Arturo. Ha? Ganun ba? Madali ka. Sabihan mo na ang iba mong mga kasamang bagat at bumalik na kayo dito sa baryo. Bilisan mo! Bilin ni Tandang Arturo na may halong pagkaalarma. Mga kasama, magsihanda na kayo. Mukhang paparating na ang unos na sinasabi ko. Dagdag pa nito. Sa mga oras naman na yon ay nagwika si Mang Dario. Nalalayo muna siya sa baryo upang makapagprepara ng maigi sa magaganap na labanan. Kaibigang Arturo, lalayo muna ako pansamantala ha? May tatawagin lang akong mga kasangka.
Lalabas na lang ako sa oras ng labanan. Di naman tumutol nun si Tandang Arturo sa nais gawin ni Mang Dario. Sapagkat sa isip niya, malaki ang maitutulong ng isang albularyo sa kanilang pangkat. Dahil nga, kaliwa ang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas. Umalimpuyo ang maalinsangang hangin sa balwarte ni Tandang Arturo. Kaya nagsihandahan na silang dalawa ni Nanay Kunsing. Sila na lang kasi ang naiwan sa baryo at iba pang mandirigmang bangkilan ni Tandang Arturo na pinamumunuan naman ni Mando, na nakakalat sa buong paligid ng baryo o baluarte. Ilang segundo pa ang lumipas. Bumungad na sa kanila ang di mabilang na grupo ng mga aswang. Ngunit sa pagkakataong yon, may mga kasama pa itong sigbin. At agad na nagwika ang isa sa mga yon, na sa wari ni Tandang Arturo ay pinuno ng mga yon. Tanda, ilabas nyo na si Kalik. At baka mapatawad ko pa kayo sa ginawa nyong pagpaslang sa mga tauhan ko. Wika ng nilalang. At nga pala, hayaan nyo akong magpakilala. Ako nga pala si Octavio, na siyang lumilok kay Kalik upang maging isang malakas na aswang. Kaya may karapatan ako sa kanya upang kunin. Wika ng isang aswang na nagpakilalang Octavio. Anong karapatan mo kay Kalik? Hindi ikaw ang lumikha sa kanyang mga abilidad, kundi ang kanyang mutyang tangan, ang pamana sa kanya ni Dante. Yon ang naging daan upang isa siyang maging maalamat na aswang. Wala kaming pake. Ang mahalaga lang sa amin ay makuha si Kalik. Ngayon kung hahadlang kayo sa aming mga plano, wala na rin kaming magagawa, kundi ang sapilitang kayong paslangin at ang buong angkan ng inyong lahi. Sa pagwika ni Octavio noon, ay ang ginawa namang pagsugod ng iilan sa kanyang mga alipores na mga kalibunan at sigbin. Sa pagkakataong yon, nagsihanda na sina Tandang Arturo at Nanay Kunsing. Sa mga oras na yon ay inaamin ni Tandang Arturo na wala silang laban sa mga aswang na kanilang kalaban. Sa isip niya, kung lahatang susugod ang mga yon, ilang segundo pa ang lumipas, namataan ni Tandang Arturo ang mabilisang pagtakbo ng mga sigbin at mga aswang na kalibunan patungo sa kanila. Sa tagpong yon, nagpalit na ng kaanyuan si Tandang Arturo. Maging si Nanay Kunsing ay nagsagabunan na rin. Maging ang ilan sa mga mandirigmang bangkilan ni Tandang Arturo ay nagsilitawan na rin sa paligid. Upang tulungan ang kanilang pinunong bangkilan sa pagsasalpukan ng dalawang panig, ay mabilis lang naman nilang napagpapapaslang ang mga sumugod sa kanila. Nang magapi nila ang mga yon, ay nasipat naman nila ang pagsugod ng ilang gabunan at ang iba pang mga sigbin na alaga ng mga kalaban.
Sa pagkakataong yun ay nahirapan na sila na kaharapin ang mga yon. Kasi napakaraming sigbin ang sumugod sa kanila. Tapos may mga gabunan pa. Sa sandaling yon ng labanan ay nahirapan ang grupo ni Natandang Arturo. Nang biglang nagwala si Nanay Kunsing. Isinagad na nito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Medyo lumaki si Nanay Kunsing noon kumpara sa normal na gabunan. Kasama ng ibang mandirigmang bangkilan ay sinugod nito ang mga gabunang aswang na kanilang kalaban. Buong lakas nitong hinarap ang 3 aswang na gabunan. At ang mga sigbin at ilan pang gabunan ay hinarap ni Natandang Arturo kasama ng kanyang mga mandirigma. Malalakas na pag-angil. Malalakas na pagkalmot. At mga huni ng mga hayop. Na patuloy na nakikipaglaban. Yun ang bumalot lang na huni sa paligid. Sa mga oras naman na yon, nakamasid sina Jacob, Sed, at si Miela sa mga kaganapang nangyayari. Maging si Micaela, si Aling Lalang naman ng mga oras na yon, mahigpit na binabantayan ang kanyang apong sikyaan. Pero nang masipat ni Miela ang kasalukuyang sitwasyon ni Natandang Arturo, ay di na ito nakatiis. Kaya nagdesisyon itong lumabas. Ngunit nang lalabas na sana siya ay di niya magawang makalabas sa ginawang bakod ni Mang Dario at mga anib na nakapalibot sa paligid ng kubo. Nang mapansin ni Jacob ang ginagawa ni Miela, ay nagwika ito ng, Aling Miela, wag niyo na pong tangkaying lumabas sa ginawang bakod ni Lolo. Mauubusan lang po kayo ng lakas bago niyo masira ang ginawang bakod ni Lolo. Wag po kayong mag-alala. May paparating pong tulong sa kanila. Sa mga winika naman ni Jacob ay di na kumibo pa itong si Miela. At mas pinili na lamang niya na muling pagmasdan ang grupo ni Natandang Arturo. Nahirap na sa pakikipaglaban. Balik tayo sa kaganapan sa labas. Nagsisisigaw na ang iba sa sakit nun sa bawat panig ng naglalabang grupo. Dahil sa mga natatamong mga sugat ng mga yon, dulot ng digma ang nagaganap. Ubos na ang mga sigbing kasama ng mga gabunang kanilang kalaban. At tanging 6 na mga sugatang gabunan na lamang nun ang natitira sa pangalawang hanay ng mga kalaban na sumugod sa kanila. Ang mahirap lang sa mga oras na yon ay unti-unti na ring muling bumabalik sa dating kaanyuan si Nanay Kunsing. At pabagsak na ang katawan nito dahil sa labis na panghihina. Di na kinaya ng kanyang pangangatawan ang buong lakas ng kanyang birtud ng pagiging aswang. Sa pagkakataong yun, ay tuluyan ng bumagsak sa lupa ang katawan ni Nanay Kunsing, na unti-unti na ring bumabalik sa pagiging tao. Sa sandaling yon ay nagsingisi ang mga gabunang kanilang kaharap dahil sa pagkawala ng isa sa mga sinasandalang kasangga ni Natandang Arturo. Agad din namang ipinasok ng isang bangkilan noon si Nanay Kunsing sa baluarte ni Tandang Arturo upang masigurado ang kaligtasan ng katawan nito. Nang susugod na sana si Tandang Arturo sa mga nanghihina na ring gabunan, ay agad din naman silang natigilan.
nang nasipat nila ang pagsugod ng mga lipad na aswang na kinabibilangan ng abat at tiktik. Halos masakluban na ang liwanag ng buwan sa kalangitan sa dami ng aswang na lipad ang sumugod sa kanila upang sila ay paslangin. Nawalan na ng pag-asa noon si Tandang Arturo na maipanalo ang laban dahil sa kakulangan ng kanilang puwersa upang tapatan ang grupo ng mga kalaban. Nakangisi lang naman ng mga oras na yon si Octavio habang pinagmabasdan ang grupo ni Tandang Arturo na malapit nang mawakasan ang buhay ng mga to. Sige mga kasama, ubusin niyo ang mga yan. Pagbubunhi na wika ni Octavio para sa nangangamoy na tagumpay nito. Sa oras na yun kasi ay nasisigurado na ni Octavio ang kanilang panalo. Ngunit sa ilang sandali, biglang nanlaki ang mga mata nito nang biglang may mga nagliliwanag na sibat ang kumalat sa himpapawid. Tumama yon sa ilang aswang na lipad at agad na bumulusok sa lupa habang umuusok ang mga katawan ng mga yon. Nasipat din ni Tandang Arturo ang mga pangyayari, kaya pinili niyang sipatin kung saan nagmumula ang mga sibat na yon. Pagtingin niya sa itaas na bahagi ng kanilang baryo, ay nakita niya ang 3 malalaking engkanto na may hawak na mga palaso at mayroong nagliliwanag na mga kampilan sa likuran ng mga yon. At sa unahan naman ng mga engkanto ay nasipat niya ang albularyong si Mang Dario na mabilisang tumatakbo patungo sa nagaganap na digmaan kasama ng mga engkanto. May hawak ng nagliliwanag na punyal si Mang Dario at ramdam din ni Tandang Arturo ang matinding aura na bumabalot sa katawan ni Mang Dario. Napakabanal nun, kaya sa oras na yon ay muling nabuhayan ng pag-asa nun si Tandang Arturo nang meron pa ulit silang narinig na mga sunod-sunod na putok ng barel sa di kalayuan at agad na tumama ang mga yon sa mga natitira pang mga aswang na lipad at 6 na gabunan sa kanilang harapan. Pati na rin ang huling hanay sa grupo ni Octavio ay nagsipulasan na rin sa buong paligid upang makaiwas sa mga nagliliparang tingka na patuloy pa rin tumatama sa iba pa nilang mga kasama. Nang sipatin ni Tandang Arturo ang pinagmumulan ng mga putok, ay ang iilan sa kanyang mga mandirigmang bangkilan na mabilisang tumatakbo patungo sa kanilang hanay upang magbigay ng karampatang tulong. At sa isang bahagi pala ay sina Ginoong Bugil, Naim, Norem at Kalik na patuloy pa rin sa pagpapaputok ng baril. Hanggang sa sandaling naubos na nila ang mga bala ng kanilang mga baril na walang tigil nilang ipinuputok sa tagpong iyon. Kalik, Ginoong Gilberto, tara,
Mukhang kailangan na nating magbanat muli ng buto. Mga leche ang mga animal na to. Wika ni Naim sa kanyang mga kasama. Sa pagtugon naman ni Kalik ng salitang, andito na ako. Napakainit naman ng pagsalubong ng mga to sa akin. Uminit tuloy ang dugo ko. Tara na. Sa salita ni Kalik ay ang paghakbang niya. Kasunod ni Nurem, Naim at Ginoong Bugil. Papatakbo, pasugod sa labanan. Habang nagpapalit na ang mga ito ng kani-kanilang mga kaanyuan patungo sa kinaroroonan ni Natandang Arturo, tanging si Ginoong Bugil lang noon ang naiiba sa kanila sa kadahilanang nasa kaanyuan siya ng pagiging bangkilan at si Kalik na nasa kaanyuan ng pagiging isa ring malademonyong sinaunang gabunan at yung magkapatid na nangunguna sa hanay ng mga mandirigma, ang dalawang tore ng gabunan. Sa oras na yon ay malaki na ang tsansa nila na maipanalo ang digmaang inilunsad ng grupo ni Octavio. Sa paghupa nga ng naganap na putukan ay muling nagsilitawan naman ang grupo ni Octavio sa buong paligid na nagtago. Nang makita ni Octavio ang mga dumating na kasangga ni Tandang Arturo, ay labis na lamang itong nabahala dahil sa kakaibang presensya na kanyang naramdaman, lalong-lalo na sa albularyong si Mang Dario. Sa paglapit ni Ginoong Bugil kay Tandang Arturo, ay agad na napawika si Naim ng, Sino bang kalaban natin? Napakalakas ng aura ng albularyong yan. Mukhang di natin siya kakayanin. "Huwag kang mag-alala, kapatid. Kasangga natin ang albularyong yan. At sila ang ating mga kalaban," wika ni Nurem habang nakaturo sa grupo ni Octavio. Silay ni Naim at Kalik sa grupo ni na Octavio ay laking gulat na lamang ni Kalik nang makita niya ang pinuno ng kanilang mga kalaban. Agad siyang nagwika ng, "Octavio, anong kalokohan to? Ano ang nagtulak sa inyo para kami ay salakayin? Gayong wala kaming atraso sa inyo?" Tanong ni Kalik kay Octavio. "Di mo na kailangan malaman pa ang aming mga dahilan. Ang mahalaga sa amin ay makuha ang iyong pinangangalagaang mutya ng mga kadatuan." "Kaya sa tingin nyo ba, panalo na kayo? Humanda kayo ngayon. Ngayon pa lang mag-uumpisa ang tunay na laban. Hindi ko akalain, Octavio, na magkakaharap tayo balang araw. Pero sige, hindi ko ipagdadamot sa iyo ang gusto mo. Matagal na rin di nababahiran ng dugo ang aking palad ng mga katulad nyong mga nilalang. Nahalang ang kaluluwa, mga sakim sa kapangyarihan." Tugon ni Kalik. "Tandang Arturo, si Namiel at Kiaan, at si Nanay Lalang, ayos lang po ba sila?" Dagdag pa na wika ni Kalik kay Tandang Arturo. Huwag kang mag-alala, Kalik. Protektado sila ng bakod na usal ng ating kaibigang albularyo. Sagot ni Tandang Arturo. Kaya nakakasigurado tayong ligtas sila. Dagdag pa na wika nito. Sa sandali naman na yun, ay panay ang pag-iyak na ginagawa ni Micaela. Dahil sa labis na pag-aalala para sa kanyang lola. Kasi nakita niya ang paghandusay nun sa lupa. Dahil naman siguro sa awa, ay nagawa siyang hawakan ni Zed upang pakalmahin at damayan. Nang malaman na ni Kalik na nasa maayos na kalagayan ang kanyang mag-ina, ay itinuon niya ang kanyang wisyo sa kanilang mga kalaban. "Mas mabuti pang sumama ka na lang sa amin, upang sa ganun ay wala nang mamatay pa. Tumingin ka sa paligid mo. Tignan mo ang mga kasama mo." Wika ni Octavio. Bumalik muna sa pagiging tao nun si Kalik. Nang ilibot ni Kalik ang kanyang paningin sa paligid,
ay nakita niya ang iilang mandirigmang bangkilan ni Tandang Arturo na nag-aagaw buhay na at ang mga sugatan pang kasama nila sa kanilang hanay. Kaya nagwika siya ng, "Sa tingin mo, sa mga pinaggagawa nyo, magtitiwala pa ba ako sa inyo? Matapos nyong gambalain ang tahimik naming pamumuhay, nagkamali ako ng pagkakakilala sa iyo, Octavio. Nasaan na ang kilala kong Octavio ng Samar na may paninindigang salita?" Salita ni Kalik. Sa mga oras naman na yon ay nagwika si Ginoong Bugil sa kanyang kapatid ng, "Kuya, mabuti pa siguro na papasukin mo na sa ating baryo ang iba nating mga kasamahang sugatan upang maiwasan natin ang patuloy na mawalan ng mga kapamilya." Mungkahi ni Ginoong Bugil sa kaanyuan nito bilang kalahating bangkilan. "Kami na muna ang bahala ngayon, kuya. Magpahinga muna kayo ng iba nating mga kasama." Dagdag pa ni Ginoong Bugil. Sa mga winika naman ni Ginoong Bugil ay hindi siya nagawang sundin ni Tandang Arturo at nagdesisyon din ito na nasasamahan sila sa laban pang magaganap. Tanging ang mga naging kasama lang ni Tandang Arturo na napasabak sa labanan na nagtamo ng mga malulubhang pinsala ang pinapasok niya sa kanilang baryo. Di naman tumutol pa si Ginoong Bugil sa ninais ni Tandang Arturo. Si Mang Dario naman ng mga oras na yon ay nakaabang lang sa lahat na magiging mangyayari. Medyo lumayo lang siya dahil nga sa aura nito o presensya kasama ng mga kasangganyang engkanto. Sa pagkakataong yon ay may dumating pa sa panig ni Mang Dario na mga tikbalang na lalo pang ikinabahala ng mga kalaban. Di naman yun naging hadlang sa pagnanais ni Octavio na kunin si Kalik. Nang magwika si Octavio ng, "Mga kasama, huwag kayong mabahala. Mas lamang pa rin tayo kumpara sa bilang. Di dapat tayo matakot. May basbas tayo mula sa ating hari." Sa mga winika naman ni Octavio ay nagsialulong ang kanyang mga kasama. Pagpapakita ng pagsang-ayon sa kanya at dominasyon sa lugar. Nang marinig ni Ginoong Bugil ang mga pag-alulong ng kanilang mga kalaban, ay nagsihanda na silang lahat. Dahil isa yung hudyat ng pag-uumpisang muli ng naudlot na labanan. Sa pagsimoy muli ng maalinsangang hangin, nagsisiangil na ang bawat panig. Gigil na gigil nun ang magkapatid na Norem at Naim, maging ang mga bangkilan. Sa pagdaan ng malakas na hanging bumalot sa kapaligiran, bigla nang sumugod sina Octavio. Nagsisiangil ang mga yun habang mabilisang tumatakbo papasugod sa hanay ni Ginoong Bugil. At sa tagpo ding yun, umalulong si Norem at Naim. Pagpapakita rin ng superioridad sa lugar, kasabay ng pagsugod nila papasalubong sa grupo ni na Octavio, kasama si Kalik, Ginoong Bugil at Tandang Arturo at ang mga natitira pang mandirigmang bangkilan na mas piniling ipagtanggol ang kanilang mga buhay. Nasa kabilang dako naman nun si Mang Dario kasama ng kanyang mga engkantong kasangga.
Marami ding aswang ang sumugod sa kanyang kinaroroonan. Kaya mabilis na rin silang sumugod sa kanilang mga kalaban sa pagbabanggaan ng dalawang panig. Tatlong aswang agad ang sumalubong kay Kalik. Nakaagad naman niyang dinakma sa ulo ang dalawa sa mga yon. At buong puwersa niya itong pinag-untog. Dahilan upang masawi agad ang mga to. Matapos nun ay agad niya ring itinapon ang bangkay ng dalawang aswang na kanyang pinaslang. Tapos nun ay mabilis niyang dinakma yung isa sa liig at agad na ibinalibag sa lupa. Sabay tadyak sa pagmumuka nung nilalang. Dahilan upang mawasak ang pagmumuka nung nilalang. Yung magkapatid naman, walang habas na pinagkakakalmot ang mga aswang na kanilang nakakaharap. Parang mga puno lang ng saging ang mga yon na tinitiba nila ang bawat tamaan ng pagkalmot ni Naim at Nurem. Si Tandang Arturo naman, gamit-gamit ang mahahaba niyang pangil, ninangat-ngat niya ang bawat katawan ng mga aswang na kanyang napagbabalingan ng galit. Dahil sa kitang-kita ni Tandang Arturo ang pagbagsak ng bawat katawan ng kanyang mga mandirigmang bangkilan. Nagwawala na ang matandang aswang na si Tandang Arturo dahil nga sa kanyang mga nasasaksihan. Kay Mang Dario naman, ang bawat aswang na sumusugod sa kanya ay namamatay na lang ng walang kalaban-laban dahil sa mga engkantong dalakit nun at tikbalang niyang kasangga. Na walang awang pumapas lang sa mga aswang, habang si Mang Dario, gamit ang kanyang punyal, ay walang awa niyang binabaunan ang lalamunan ng mga to sa bawat aswang na nagagapi ng kanyang kasanggang engkanto. Tinutuluyan niya ang mga yon na lagutan ng hininga. Samantalang si Ginoong Bugil naman ay buong lakas din nakikipagbuno sa mga aswang na kanyang natatapatan. Ngunit di na nila napapansin ang unti-unting pagkaubos ng mga mandirigma ni Tandang Arturo. Marami na rin ang kanilang napapaslang sa grupo ni Octavio. Ngunit di pa rin yun sapat, kasi halos doble pa ang bilang ng kanilang mga kalaban kumpara sa hanay nila. Nang biglang isang pag-angil ang kanilang narinig at parang nahihirapan. Sa di inaasahang pagkakataon, nasipat nila si Tandang Arturo na napagkumpulan ng 3 gabunan. Nasaksak si Tandang Arturo sa tagiliran at nagtamo ng malubhang pinsala. Nang masipat ni na Ginoong Bugil, Kalik, Nurem at Naim ang nangyari kay Tandang Arturo, ay napasigaw sila ng, "Kuya! Tandang Arturo! Tandang Arturo! Tandang Arturo! Agad naman na sinugod ni Naim at Nurem ang mga aswang na nagtulong-tulong kay Tandang Arturo. Agad nila yung pinagtatatadyakan. At agad na kinuha si Tandang Arturo. Nang makita ni Kalik at Ginoong Bugil ang kalagayan ni Tandang Arturo, ay mas lalong nanggalaiti sila sa galit. Nagbabanggaan na ang kanilang mga ngipin dahil sa bigla ang pagsabog ng galit nila. Kasabay nun,
ay ang pagpapalit nila ng anyo sa kanilang malademonyong kaanyuan. Lumaki ang pangangatawan ni Kalik na mayroong naghahaba ang mga balahibo sa katawan. Humaba ang kanyang nguso na may naghahaba ang pangil. Kahit na kulay abo ang mga mata ni Kalik noon, ay nagniningning ito sa dilim dahil sa liwanag ng buwan. Nagkaroon na ito ng mahahabang kuko na maihahalin tulad sa isang punyal. Tinubuan na rin si Kalik ng mga sungay. Si Ginoong Bugil naman ay lumapad din ang pangangatawan. Humaba ang kanyang nguso na may mahahaba ding pangil, malalagong balahibo at nanlilisik na mapupulang mga mata at mga hita at binti at pati paa na maihahalin tulad sa paa ng isang kabayo. Tinubuan na rin ng malalapad na pakpak nun si Ginoong Bugil na maihahalin tulad sa paniki. Pagkatapos nun ay lumutang siya sa himpapawid habang ikinakampay ang kanyang mga pakpak. Kasabay naman ng pagpapalit ng dalawa sa malademonyong kaanyuan ay ang pagtalikod ng sinag ng buwan sa kalupaan, kasabay ng pagtakip ng makakapal na ulap. Halos natigilan ang lahat ng nilalang na nasa paligid. Maging si Norem at Naim ay halos di makapaniwala sa makapanindig balahibong maitim na aura na bumabalot sa dalawang mga nagtataglay ng mutya ng kadatuan o mga sinaunang gabunan. Maging si Mang Dario ay napalingon na rin sa dalawa sa kadahilan ng napakalakas ng maitim na aura ang lumaganap sa kapaligiran. Dahil sa dalawa, maging ang mga kasangganyang engkanto ay napaatras din, at kahit ang mga kalabang mga aswang ay nakaramdam na rin ng kilabot sa kanilang mga katawan. Ngunit di pa rin nagpatinag si Octavio. Pilit nitong pinapalakas ang loob ng kanyang mga kasama. Huwag mo kong sindakin, Kalik. Nakita ko na yan. Napakaganda. Napakagandang mga nilalang. Wika ni Octavio na para bang nasisiraan ng bait. Mga kasama, dalawa na ang ating kailangang makuha na mutya. Wika nito sa kanyang mga kasama na napatigil na rin sa kanilang ginagawa nang masilayan nila ang pagbabagong anyo ng dalawang malakas na gabunan. Sa mga pinagsasasabi naman ni Octavio, di ko maintindihan, Octavio, kung bakit mo to ginagawa. Nasisira ang kana ng ulo. Wika ni Kalik kay Octavio. Dahil sa mga pinaggagawa mo, nabulabog ang matahimik naming pamumuhay. Dagdag pa nito. Nang biglang mabilis na lumipad si Ginoong Bugil patungo sa kinaroroonan ni Octavio, at mabilis niya itong dinagit. Sa pagkakataong yun, walang nagawa si Octavio kundi ang magpupumiglas. Walang iya ka. Bitawan mo ako. Sino kang tampalasan ka? Bitawan mo ako. Wika ni Octavio na pasigaw-sigaw. Bakit ko naman gagawin yon? Sabi ni Ginoong Bugil. Sino ako, kamo? Ako lang naman ang tagahatid ng mga kagaya mo sa impyerno. Dahil sa kalapastanganan mo, napakarami ang nagbuwis ng buhay. Pero sa oras na to, ipapaubayan na kita kay Kalik.
Dagdag pa nito, kasabay ng pagwika ni Ginoong Bugil noon ay ang ginawa naman niyang paghagis kay Octavio mula sa himpapawid patungo kay Kalik. Kalik! Ikaw na ang bahala sa lapastanganang yan! Sa ginawang paghagis ni Kabugil kay Octavio, ay ang napakalakas naman na pagtalon ni Kalik upang salubungin ang katawan ni Octavio na nasa ere pa lang. Sa pagtalon ni Kalik, ay ang buong pwersa na ring pag-amba ng kanyang mahahabang kuko at buong lakas niya itong inihataw sa liig ni Octavio. Dahilan upang mapugutan yon ng ulo. Sa paglapag ni Kalik sa lupa, bitbit pa nito ang ulo ng pinuno ng mga aswang na sumalakay sa kanilang baryo. Itinaas niya ang ulo ni Octavio, sabay umalulong ito ng napakalakas. Pagpapakita ng dominasyon sa lugar na yon. Sa mga sandali naman na yon, sa pagkawala ng pinuno ng mga kalaban, akala nila tapos na. Titigil na ang mga natitira pang aswang na nasa panig ni Octavio. Pero nagkamali sila. Dahil sa nangyari, ay mas lalong nanggigil ang mga aswang sa hanay ni Octavio. Halos pantay na sa bilang ang bawat panig ng mga oras na yon. Sa kadahilan ng napakaraming napas lang ng mga engkantong kasangga ni Mang Dario. At ang magkapatid na Nurem at Naim ay marami na ring napas lang sa mga kalaban. Subalit may mga natamo din ang mga to na mga pinsala sa kanilang mga katawan. Ngunit hindi yon naging hadlang. Sa kadahilan ng pagkasama nila si Kalik na lumalaban, ay lumalabas ang tunay nilang lakas. Sa mga sandali naman na yon, ay mga iilang gabunan na lang ang natitira sa hanay ni na Octavio at ilan pang mga sigbin nang nagwika ang isa sa mga yon. Namatay na lumalaban ang ating pinuno, kaya't mamamatay din kaming lumalaban. Wika ng isang gabunan sa hanay ni Octavio. Sa pagwika ng nilalang na yon ay ang pag-uumpisang muli ng bakbakan. Nasa paaatang mga utak ng mga to. Napakakukulit. Mga tanga. Sa pagkakataong yon ay sila na lang na apat ang humarap sa natitira pang mga kalaban, sapagkat ang mga ilan sa natirang mga mandirigma nun ni Tandang Arturo ay nahihirapan na rin gumalaw dahil sa malubhang pinsalang kanilang natamo. At sa muling pagsiklab ng labanan ay di naman nakialam pa si Mang Dario, sa kadahilan ng alam niya sa sarili niya na kayang-kaya na ni na Ginoong Bugil ang mga natitira pang mga kalaban. Angil, kalabog, pagsisisigaw, ang muling umalingaw-ngaw sa paligid, at pagbulwak at pagsirit ng mga dugo sa katawan ng bawat nilalang na abutin ng mga pag-atake ni Kalik, Naim at Nurem. Si Ginoong Bugil naman, winawasak ang katawan ng bawat aswang na kanyang madagit sa pamamagitan ng walang humpay na pag-unday ng saksak ng kanyang malapunyal na mga kuko. Halos tumagal din ng ilang oras na ganun ang mga kaganapan sa labanan, hanggang sa umabot na sa puntong halos wala nang matira sa mga kalaban.